The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. We are the Church of the Good Shepherd. We are inviting you to click like, share this video, and be engaged as we share God's vision to our online community. Disciples, be present and engage in our online classes. Live class every Sunday at 3 p.m., School of Leaders 1 every Sunday at 4 p.m., School of Leaders 2 every Sunday at 5 p.m., and School of Leaders 3 every Thursday at 7 p.m. There is power when we pray. Be part in our daily prayer at home every 5 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening. Leaders, stay tuned to our online leaders meeting together with our beloved Pastor Rami Henares Jr. every Tuesday at 7 p.m. Let's be involved and enjoy our journey in the Lord and His vision. Thank you and God bless. The Church of the Good Shepherd aims to make the vision of God manifest in the lives of people. People come not just to hear the Word of God, but at the same time train them as a disciple of the Lord Jesus Christ. Every Sunday after the worship service in the morning, disciples come in the afternoon to be trained in the class. Discipleship training consists of life class, where people learn how to live a life according to the will of God. After life class, they will level up and be trained to become a disciple and leaders through a class that we called as School of Leaders 1, 2, and 3. Though the pandemic strikes, discipleship training never stops. Life class and even School of Leaders 1, 2, and 3 transition to virtual classes. The teachers, together with the students, engage in learning and applying the vision of the Lord Jesus Christ to win, to consolidate, to disciple, and to be a leader that also reaches other people. Truly, Christ Church and His disciples will continue to grow and mature despite of the pandemic that strikes the world, because we are the church and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd. We are inviting you to click like, share this video, and be engaged as we share God's vision to our online community.
Disciples, be present and engage in our online classes. Life class every Sunday at 3 p.m., School of Leaders 1 every Sunday at 4 p.m., School of Leaders 2 every Sunday at 5 p.m., and School of Leaders 3 every Thursday at 7 p.m. There is power when we pray. Be part in our daily prayer at home every 5 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening. Leaders, stay tuned to our online leaders meeting together with our beloved Pastor Rami Henares Jr. every Tuesday at 7 p.m. Let's be involved and enjoy our journey in the Lord and His vision. Thank you and God bless. The Church of the Good Shepherd aims to make the vision of God manifest in the lives of people. People come not just to hear the Word of God, but at the same time train them as a disciple of the Lord Jesus Christ. Every Sunday after the worship service in the morning, disciples come in the afternoon to be trained in the class. Discipleship training consists of life class, where people learn how to live a life according to the will of God. After life class, they will level up and be trained to become a disciple and leaders through a class that we called as School of Leaders 1, 2, and 3. Though the pandemic strikes, discipleship training never stops. Life class and even School of Leaders 1, 2, and 3 transition to virtual classes. The teachers, together with the students, engage in learning and applying the vision of the Lord Jesus Christ to win, to consolidate, to disciple, and to be a leader that also reaches other people. Truly, Christ Church and His disciples will continue to grow and mature despite of the pandemic that strikes the world, because we are the church and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life, evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually, devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority, love, honor, and respect my leaders. Commitment to time, manage, and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship, accountability, and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation.
Magandang umaga muli sa ating lahat. Welcome sa ating morning simbahay at welcome po sa ating mga pastors, mga leaders, mga cell group members, sa lahat ng mga tatay at nanay, sa lahat ng mga disciples natin, at sa lahat ng mga kasama natin every Sunday dito sa morning simbahay. Welcome po Luzon, Visayas at Mindanao sa inyong mga tahanan na nagiging loyal or tapat sa pakikinig at pagsamba sa Diyos dito sa ating online simbahay. Welcome din po sa ating mga kapatiran na nasa labas ng bansang Pilipinas, sa iba't ibang sulok ng bansa, outside of the Philippines. Welcome po sa lahat ng mga Filipino workers natin, sa mga nagre-reside na sa labas ng bansang Pilipinas. Welcome po sa ating lahat. At isang karangalan muli na mabigyan natin ng mataas na pagsamba ang Diyos, even in online platform, because we believe God is Spirit, at kahit saang dako po tayo, we cannot confine God sa isang sulok lamang. At isang pribilehiyo ito na tayo ay makapaglaan ng oras upang atin siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. At sa oras na ito, mga kapatid, simulan natin ang lahat sa panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa panibagong buhay na binigay mo sa amin. At minsan pa, O Diyos, Ikaw po ang mangusap sa aming mga puso at kaisipan sa iyong mga salita. At sa mga mensahe ng awitin na aming sama-samang pakikinggan. We pray, O God, let your Spirit move kung saan mang sulok ang mga anak mo ngayon, saang dako man sila. I pray, O Lord God, open our heart to your message. And we allow the power of the Holy Spirit to move in every individual. And bigyan mo kami, Panginoon, ng teachable heart, isang puso na handang tumanggap ng iyong mga salita. Ang dalangin namin, O Diyos, sa araw na ito, Ikaw po ang maluwalhati sa buhay namin. Itong aking panalangin sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sama-sama nating sambahin ng Panginoon. Sabayan po natin ang ating CGS Philippines music team. Galing at iyong
Ang ating mga musician ay ating pinasalamatan sa mensahe ng awitin na kanilang inihatid. At ang ating mga puso ngayon, mga kapatid, may ballpen tayo, meron tayong notebook. At the same time, may Bible po tayo na handa natin ngayon, na tutukan ngayon ang salita ng Panginoon sa oras na ito. Sa umagang ito, ang ating makikita ay sa John 8:47 na sinasabi, John chapter 8, verse 47. Sabi dito, "He who is of God hears the words of God. For this season, or for this reason, you do not hear them because you are not of God." Then in 1 John chapter 4, verse 6, ito naman ang sinasaad. Sa 1 John chapter 4, verse 6, "We are from God. He who knows God listens to us. He who is not from God does not listen to us. By this we know the spirit of truth and the spirit of error." Ngayong umaga, ang ating pag-usapan ay isang katanungan, isang question, mga kapatid. Who belongs to God? Sino ba ang para sa Diyos? That's our question for today. Who belongs to God? Tandaan natin, mga kapatid, lahat ay nilikha ng Diyos. Lahat ng may buhay ay nilikha ng Diyos. Pero hindi lahat ay anak ng Diyos. May kaibahan po yon. Iba yung created by God kaysa i-consider tayo ng mga sons and daughters of God. At ngayon, dapat makita natin ito ang katotohanan. Kasi marami po nagsasabi na sila ay anak ng Diyos. No? Lahat ng tao, tinuturing nila anak sila ng Diyos. At yun ang alamin natin sa umagang ito. Who really belongs to God? Kasi dalawa po ang nag-i-exist sa mundong ito. Na po pwedeng sa side tayo nito o sa side tayo nito. Dalawa lang ang nag-i-exist sa mundong ito, God and Satan. God and Satan. So doon natin ngayon makikita, belong pa tayo sa Diyos o belong tayo kay Satan? So walang middle ground. Tandaan natin palagi, ang Diyos natin ay dichotomy yan. Kahit si Paul, di ba? Langit, impyerno. Kita natin, topa, kambing. Dalawa lang, mga kapatid. So walang middle ground. Lalaki, babae. Walang gitna. At yun ang katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya ngayong umaga, napakahalaga ito. As we go on to our journey, baka iniisip mo, anak ka ng Diyos, yung pala hindi. Baka iniisip natin, sa langit tayo pupunta, yung pala patungo tayo sa impyerno. So dito natin makikita sa umagang ito, napaka-importante nito ng ating pag-usapan. Who really belongs to God. At may mga palatandaan ng kung sino talaga ang para sa Diyos. At yun ang ihanda po natin, mga kapatid. So, who really belongs to God? Number 1, based sa ating binasa na pinaka-prime text natin, those who listen to His Word. Ang mga sa Diyos ay nakikinig sa Diyos. Itagalog po natin yung John 8:47. Balikan po natin. Ano po? Balikan natin yung John chapter 8 verse 47. Ang mula sa Diyos ay dumirinig ng mga salita ng Diyos. Subalit ayaw ninyong makinig sa akin sapagkat kayo'y hindi mula sa Diyos. So dapat maging malinaw sa atin ito. Ang galing sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. Ang ayaw makinig sa akin, si Kristo, dahil hindi kayo mula sa Diyos. So who really belongs to God? Number 1, those who listen to His Word. Confirm. Bakit ka nasasabik? Bakit ka na-excite? Bakit may pagmamahal ka dito sa salita ng Diyos? Bakit uhaw ka sa salita ng Diyos? Mula ka kasi sa Diyos eh. Ang hindi mula sa Diyos, lausi sa Kanya ang ganito, kahit online or face-to-face, iba ang Kanyang pinapakinggan. Kasi hindi mula sa Diyos. Ang taong mula sa Diyos, hindi mo mapipigilan niya na hindi magsimbahay. Hindi mo mapipigilan niya na hindi mag-devotion. Hindi yan mapipigilan, mga kapatid, pagsalita ng Diyos, hindi mo mapipigilan yan.
Kasi yun ang pagkain niya kasi galing siya sa Diyos. And very clear dito sa ating binasa. Sinabi ni Jesus Christ, ang mula sa Diyos dumirinig ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, bakit excited kayo? Bakit gumigising kayo ng maaga para makinig ng salita ng Diyos? Anak ka ng Diyos eh. Galing ka sa Diyos. Binago ka ng Diyos. At yun ang isang disciple. Ang iba pag Sunday outing. Ang iba pag Sunday gala. Iba sarado tenga sa salita ng Diyos. Ang iba corny ang dating sa kanila. Hindi galing sa Diyos kasi yan. Kaya hindi kayo magtataka mga kapatid, may humahatak sa iyo, makinig ka, magbasa ka ng Bible. May Diyos ang buhay mo, kaya mo ginagawa yan. And that is very clear in John 8:47. Another thing, 1 John 4 verse 6. Tingnan po natin. 1 John chapter 4 verse 6, yung binasa natin kanina. Ano sabi po dito? Ngunit tayo'y sa Diyos, ang sino mang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Ngunit hindi nakikinig sa atin ang sino mang hindi sa Diyos. Huwag mo persahin ang taong hindi talaga sa Diyos. Kahit pilitin mo yan, ipipihit niyang pakikinig niya sa mga secular song, ipipihit niyang pakikinig niya sa mga kalukuhan, ipipihit niyang pakikinig niya sa mga bagay na hindi galing sa Diyos. Kasi sabi dito, hindi nakikinig sa atin ang sino mang hindi sa Diyos. Sa ganito nga natin nakikilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kasinungalingan. Nakita natin mga kapatid, allergy ang tao na walang espiritu ng Diyos sa salita ng Diyos. At yan, nakikita yan sa ating pamilya na hindi pa nakakilala sa Diyos. Yayain mo yung makinig kahit man lang sa online. Mas gusto niya pang makinig sa mga tinatawag secular music. Gusto pa niya makinig sa mga kalukuhan. Hindi kasi galing sa Diyos eh. Unless na ang Diyos ang kumilo sa buhay ng tao yan at mabago ang buhay niya. Kaya pansinin ninyo, nung wala pa tayong interest, because we are depraved, alipin tayo ng kasalanan, walang kwenta sa atin ang Word of God. Nang ang Diyos ngayon, inabot ka ng Diyos, binago ka niya, excited ka pag Word of God ang pinag-usapan. Saan ka nakakita? Bago mag 6 o'clock, naligo ka, nagbihis ka, o kaya puyat ka, nasa ibang bansa ka, ibang oras ninyo doon. Pero hindi mo i-allow na ma-miss mo ang Word of God. Ayaw mo ng replay. Gusto mo fresh mo maririnig. Why? Kapatid, confirmation to. Mula ka kasi sa Diyos. You are the child of God. Anak ka ng Diyos. Galing ka sa Diyos. At ang nakikinig sa Diyos, sa shepherd, mga tupa. Very clear yan sa John 10:27. So makikita natin mga kapatid, importante ang listening to the Word of God. Anong sabi po sa John 10:27? Hindi mo napipilitin yun, oy makinig kayo. Ang lahat ng anak ng Diyos, hahanapin niyang makinig siya sa salita ng Diyos. So tingnan natin, balikan natin yung John 10:27 para makita natin dito, tupa ba ako? Anong sabi ng John 10:27? Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. See? So ikaw, nagre-represent ka sa isang tupa. Dahil may shepherd ka. Pag salita ng Diyos ang pinag-usapan, ang tupa nakikinig. So nakita natin, ano ang palatandaan na mula ka sa Diyos? Nakikinig ka sa salita ng Diyos. Mula nang binago ka, wala ka nang pinapakinggan, kundi ang Word of God. May dalawang klaseng nakikinig sa umagang ito. Nakikinig siya at inuunawa niya ang kanyang pinapakinggan. Meron namang nakikinig para ihanda niya ang pakipag-argue sa kanyang napakinggan. So ang isa, nakikinig siya to understand. Ang isa naman, nakikinig to reply. Ibig sabihin, nakikinig siya para banggain niya ang kanyang napakinggan. Nakita niyo ang kaibahan? Ang isang nakikinig para unawain niya ang kanyang pinapakinggan,
Ninanamnam niya, inaabsorb niya, yun ang tupa. Ito pala ang dapat kong gawin. Meron pala akong dapat ayusin. Ang isa naman, nakikinig para banggain niya ang kanyang pinapakinggan. May gumagawa nun. Kasi unbeliever eh. Ang isang tupa, nakikinig siya para meron siyang gagawin at aayusin sa buhay niya. Kaya kayo, hindi kayo magtataka, bakit palagi kayong sinasabihan, mag-devotion, magbasa ng Bible. Bakit ginagawa sa inyong intentional yan? Kasi ginagawa yan sa mga baby Christian. Pero if you are now a mature disciple of Christ, kaya mo nang isubo, kaya mo nang kainin ang Word of God, you meditate the Word of God day and night. Hindi ka na pinaalalahanan, mga kapatid. At ang pagbabasa ng Bible is not voluntary. It is the lifestyle of those who belong to God. Hindi ito voluntaryo, hindi ito pilitan. Hirap ka dito magbasa, hirap kang makinig, at gusto mo pa sa mga tambay makipagkwentuhan, wala ka kasi at hindi ka kasi mula sa Diyos. Ang talagang mula sa Diyos, ayaw niya may mamiss siya sa kanyang napakinggan. Why? You have the presence of God in your life. At yan ang dapat natin, mga kapatid, malaman. Ibig sabihin, ayaw mo ng mga garbage, ayaw mo ng mga wrong information, ayaw mo ng mga hindi nakakatulong sa pagkatao mo. Kasi anak ka ng Diyos eh. Kaya the only right information, accurate, authoritative, perfect, no error, the Word of God. Walang mali, walang tinatawag nating pagkukulang, walang bawas, walang dagdag. At ito ay perfect. The book of all books is the Word of God. Nasa apps ng inyong mga yan. Nasa gadget ninyo. Kaya wala ka ng lusot na sabihin mo wala kang Bible. Kapag may gadget ka, may mga free apps patungkol sa Bible. Kaya makikita natin, mga kapatid, ang tunay na kayamanan na sa salita ng Diyos. Ito yung manual ng tao. At ang gumagawa lamang nito, kaya mapapansin ninyo, ang mga nakikinig at ang salita ng Diyos binabalyo sa buhay niya. Makikita mo, first point yan, may patutunguhan ng taong yan. Ang batayan niya, hindi opinion ng iba, hindi pamahiin na naririnig lamang niya. Ang isang taong tupa ang kanyang larawan, may katalinuhan siya sa kanyang mga decision making, may katalinuhan siya sa pag-discern ng what is right and what is wrong. Sa likod nun, puno siya ng salita ng Diyos. Bukod sa nakikinig siya, nagbubulay-bulay pa siya ng salita ng Diyos. Alam niyo, marami mabuhay, mahina, bumabagsak, naging emotional. Pag tiningnan mo ang background nun, walang daily listening, reading, meditating of the Word of God. Hindi po natin ito ma-undermine, mga kapatid, kahit magaling ka, mahusay ka, skillful ka, ginagamit ka sa church, pero vacuum ka sa Word of God, babagsak tayo, mga kapatid. This is our daily bread. If we have our 3 times a day food to sustain our physical life, we have our daily food to sustain our spiritual life. And how you to sustain and nourish your spiritual life? You must have the daily listening of the Word. Kahit yung ating mga apps, may audio yan, mga kapatid. Hindi ka magbabasa, pakinggan mo lang. Powerful yun. Ang aking mga tupa nakikinig sa aking mga salita. Sinabi ni Jesus Christ yan sa John chapter 10, verse 27. Ang marami ngayon, hindi na nila naririnig ang salita ng Diyos. Naririnig na nila ang ingay ng mundo. Narinig na nila ang ingay ng mundo. Ang salita ng Diyos, hindi na nila marinig. Kaya karamihan ngayon, pag nag-pray, sumisigaw na. As if na parang ang layo ng Diyos.
Pero ang Diyos, malapit siya sa mga nakikinig. Still small voice nga ang tawag dun. Ibig sabihin, may maririnig ka sa Diyos kahit kausapin mo siya na dalawa lang kayo. You pray and you listen to His voice. The voice of God is the Word of God. Kaya makikita mo, bakit kakaiba mamuhay ito? May batayan siya sa kanyang pamumuhay. Salita ng Diyos. Hindi yung sinasabi ng kaibigan niya, ng kapitbahay niya, ng kanyang emotion. Kaya marami emotional. Marami ngayon, mga kapatid, ay madaling masulsulan. Marami walang paninindigan ngayon. Wala siyang pundasyon ng salita ng Diyos sa buhay niya. Marami ngayon di na marunong magsabi ng ayaw ko. Marami ngayon, sama lang ng sama kahit saan. Wala siyang prinsipyo, wala siyang paninindigan because he or she cannot identify what is right and what is wrong sa kanyang tinatahak. Pero ang taong may pundasyon ng salita ng Diyos at nakikinig sa salita ng Diyos, everyday alam niya may mali dito, alam niya may tama dito, alam niya kung saan siya iiwas, at alam niya kung anong lalayuan niya. Kaya yung kayamanan, kapatid, nasa kamay mo ngayon. Yan ang magpapaganda ng takbo ng buhay mo habang dito ka sa mundo. Wala nang iba pa. Yan ang accurate and perfect manual ng tao. No error yan. Ang kailangan lang natin, makinig. At ang nakikinig dyan, anak ng Diyos. Tupa ng Diyos. Pag-aari ng Diyos, mga kapatid. Kaya kahit narinig mo, na-rebuke ka, na-correct ka, nasasarapan ka. Anak ka ng Diyos eh. Ang iba naman yan, pag nakinig, nakukondem, nadjudge. Hindi kasi anak ng Diyos. Nare-reverse niya ang Word of God. Ang anak ng Diyos, may correction dyan, mayroon siyang rebuke. Yung masasabi mo, ang sarap. Ang sarap, masakit pero ang sarap. Inaayos ako dito. Ito ang mga taong galing sa Diyos. Pangalawa, may tanong, who belongs to God? Those who believe in His Word. So hindi pala, lahat ng tao nakikinig sometimes. Katulad dito sa online simbahay natin, marami nakikinig dyan, pero hindi naniniwala sa pinapakinggan. Kaya interconnected to. Pag disciple ka, kaya ka na nakikinig kasi naniniwala ka eh. Ang iba, naririnig, pero hindi naniniwala. May kaibahan yon. Maraming naririnig lang nila. Ingay lang yan. Iba ang naririnig kaysa nakikinig. Ang nakikinig, hinihimay-himay niyang kanyang pinapakinggan kasi pinaniwalaan niya ito. Yun ang kaibahan ng mga taong pag-aari ng Diyos. Anong sabi sa Mark 1:15? Tingnan po natin. Mark chapter 1, verse 15. Sinabi niya, dumating na ang takdang panahon. Malapit nang maghari ang Diyos. Kaya magsisi na kayo talikuran ang inyong mga kasalanan. Paniwalaan na ninyo ang magandang balita. Believe in the gospel. Paniwalaan ang mabuting balita. Kaya tingnan natin mga kapatid, ang taong handang magsisi at talikuran ang kasalanan, meron siyang believing the gospel. Ibig sabihin, meron siyang paniniwala sa mabuting balita. So ang requirement para ma-accept mo ang gospel, magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Talikuran natin ang ating mga kasalanan. Then believe in the gospel. So nakikita natin, may magandang mangyayari sa buhay natin, talikuran ng kasalanan, pagsisiyan natin ng kasalanan. Ba't mo gagawin yon? Because you believe in the gospel. Sabi dito, di ba? Ni Jesus Christ, sabi dito, kaya magsisi na kayo talikuran ng inyong mga kasalanan, paniwalaan na ninyo ang magandang balita. Ayon. Dumating na ang takdang panahon, mga kapatid. That is why we must believe in the gospel. Ano pa? Anong sinabi po sa John 8:31-32? Anong sabi po dito?
para makita po ninyo, mahalaga ang salitang believing. Mas mahalaga ang salitang paniniwala sa kanyang mga salita. John 8:31 to 32. Tingnan po natin sa John chapter 8:31 to 32. So Jesus was saying to those Jews who had believed Him, okay? Mga Hudyo na naniniwala sa Kanya. So ang nakikinig kay Kristo, yung mga naniniwala sa Kanya, ito yung mga Hudyo. Sabi niya, if you continue in my word, then you are truly disciples of mine. See, nakita po natin, disciple lang ang naniniwala sa salita ng Diyos. So pagkatapos mong pakinggan, pinaniwalaan mo ito. Di po ba? That is in John 8:31 to 32. And you will know the truth, verse 32, and the truth will make you free. So nakita natin ang dalawang bahagi diyan. Kapag tayo naniniwala sa salita ng Diyos, palatandaan na alagad ka ng Diyos at makakalaya ka sa anumang gumagapo sa iyo, you will know the truth and the truth will make you free. Kita mo kapatid? Like for example, dalawa lang ang nilikha ng Diyos, babae at lalaki. Nung matuklasan mo sa Bible, ilagay mo sa lugar ang iyong gender. Ay, wala palang middle ground. So, nakalaya ka. You will know the truth and the truth will set you free. Ayan. Nabasa mo sa Biblia na si Jesus ang tagapagligtas. Anong nakapag-set free sa iyo? Because you believe the word. Hindi pala church ang makapag-save sa akin. Si Kristo pala makapag-save sa akin. You will know the truth and the truth will set you free. Kita niyo mga kapatid? At nakita mo, ang tagal na wala akong paggalang sa kapwa ko, sa aking magulang, nabasa mo, honor your parents. Dapat pala maging magalang ako sa mga magulang ko, sa mga ate at kuya ko. Submit to authority. Nabasa mo yon. Because you believe in His word, nabago ngayon ang perspective mo sa buhay. So lahat ng pinaniwalaan mo ngayon, ina-absorb mo kasi galing sa salita ng Diyos yan, mga kapatid. Kaya mapapansin po natin, kung anong pinaniwalaan mo, yun ka. Yun ikaw, mga kapatid. Pansinin niyo po, naniniwala ka sa mga pamahiin, kontrol ka ngayon sa bawat kilos mo. Hindi ka makagalaw kasi naniniwala ka sa pamahiin, naniniwala ka sa mga malas at swerte. Lahat yan, kinonfine lahat ni Jesus Christ. Kay Kristo, pinalaya na tayo mga kapatid. Ibig sabihin, nakita mo na nakalaya ka roon. Kaya importante yon. Kaya mahalaga sa isang disciple, sa isang nakikinig, ang pangalawang ito. Hindi sapat na nakinig ka lang. Pinakinggan mo yan dahil naniwala ka. Like for example, para clear sa atin, bakit ka nagpapadisciple? Naniniwala ka eh, nasa Bible yan. Nakuha niyo po? Nasa Bible ang discipleship. Pag binangga mo yan, katumbas yan ang pag-untog mo sa ulo mo sa pader. Pakinggan natin ito mga kapatid. Ang discipleship na sa Bible, tapos nire-resist mo ang discipleship. Parang inuntog mo ang ulo mo sa pader because you cannot what we call distort the word. Ang word of God is permanent and final yan. Ibig sabihin, ito utos ng Diyos, hindi mo ginawa. Kinalaban mo pa, nakipag-argue ka pa, sinaktan mo lang sarili mo. That is why discipleship, you do it because it is in the Word of God. But bakit tayo nagwi-win soul? Nasa Word of God. Bakit po tayo nagpapatawad? Nasa Word of God. Lahat ng yon, pinaniwalaan mo, kaya makikita ka, bakit ka sumasamba ngayon? Nasa salita ng Diyos eh, maglaan tayo ng oras para sa Lord dahil banal ang araw na to. So ang buhay mo, ang lifestyle mo, pinapatakbo mo ng Word of God because you believe sa mga command ng salita ng Diyos. Kaya pansinin ninyo, bakit kusa kang nagbibless ng gawain ng Diyos?
Bakit binabalik mo yung ikapo para sa Panginoon? Nakita mo na sa Word of God ang sikreto. So ibig sabihin, pansinin ninyo yung mga anak ng Diyos. Ano yon? Matik yan. Pag binibless sila, binubukod nilang para sa Panginoon. Bakit ka naging generous sa gawain ng Lord? Generous ka sa mga tao. Nakita mo walang pinagpapala na kuripot, tikom ang kamay. Ang sikreto ng blessing pala, dapat bukas ang palad. Lalo na sa gawain ng Lord. Ba't mo ginagawa yan? Because you believe in His Word. You believe discipleship, you believe giving, you believe Jesus Christ as your Lord and Savior. Ginagawa mo yon. Kaya pag hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos, katumbas yan ng hindi mo paniniwala sa Diyos. Kapatid, talo ka pa ni Satanas. Si Satanas nga nanginginig pa eh. That is in James chapter 2 verse 19. Si Satanas nanginginig siya sa salita ng Diyos. At si Satanas nagbabasa ng salita ng Diyos. Pero ikaw, hindi ka nagbabasa, kinakantsawan mo ba ang salita ng Diyos? Kapatid, masahol ka pa kay Satanas. Nakita nyo? Nung nag-battle si Satan at si Jesus Christ, Word of God ang ginagamit ni Satan. Out of context lang. Out of context. Pero dito, mapapansin natin mga kapatid, ang salita pala ng Diyos, matindi to. Hindi po pala to basta-basta lamang na binabaliwala ng iba. Tinitreasure pala ito. Pinaniwalaan ito. Dahil ang salita ng Diyos, kaya salita ng Diyos, ang sumulat nito, ng sabi ng iba, sulat lang naman ng tao yan. Totoo yan. Pero inspired by the Holy Spirit. Saan yan makikita? Mga kapatid, napaka-clear yan. No? Makikita yan sa Peter, na ang Word of God ay inspired. It was written ng tao, ngunit inspired by the Holy Spirit. That is in 2 Peter 1:21. No? Sila ay may dikta ng Holy Spirit. That is in 2 Peter 1:21. Para makita po ninyo, mga kapatid. Kaya, kung tinitreasure natin to, dahil anak ka ng Diyos, tinitreasure mo to, pinaniwalaan mo to. Sa bahay natin, pag ang tatay natin mag-command, ang tatay natin magsalita, nanay natin, naniwala tayo. May relasyon tayo sa kanila eh. Kaya kailanman, lahat ng gawa ng tao, lahat ng sulat ng tao, lahat ng sinasabi ng tao, may sablay. Pero ang salita ng Diyos, perfect, accurate, authoritative, final, permanent. Pag binangga mo to, binangga mong winning soul, tapos Kristiyano ka, sinisira mo buhay mo. Binabangga mo halimbawa ang susi ng pagbabala, sinisira mo buhay mo. Kasi hindi mag-a-adjust ang Word of God sa atin. Tayo ang nag-a-adjust sa salita ng Diyos. Tayo ang nakikibagay sa salita ng Diyos. Hindi pwedeng ayunan ka ng Word of God na mali ang ginagawa mo. At ang salita ng Diyos, like what I said, it is already final. All we need to do is to believe in His Word, mga kapatid. So nakita po natin, napakahalaga, mga kapatid. And very clear po yan. Sabi nga sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 13, tingnan po natin. 1 Thessalonians 2:13. Para makita po ninyo, mahalaga ang believing in His Word. 1 Thessalonians 2:13. For this reason, we also constantly thank God that when you received the Word of God, which you heard from us, you accepted it not as the word of men, but for what it really is, the Word of God, which also performs its work in you who believe. So makikita natin dito yung sequence. Tinanggap nyo ang salita ng Diyos, at pagkatapos pinaniwalaan ninyo ang salita ng Diyos. Kaya si Pablo nagpapasalamat. Ayon. Minsan naniniwala pa tayo sa mga Korean movies eh. Minsan umiiyak nga tayo sa mga series na palabas. Naniniwala tayo sa mga fictional movies ngayon, mga katang-isip lang. Kaya ngayon, ang buhay mo puno ng hallucination, puno siya minsan ng mga
tinatawag walang katotohanang pamumuhay. Kasi kinakain tayo ng mga maling information, lalo na sa mga napapanood natin. Minsan nga ilang ilang series yan, sinusubaybayan natin, no? Ang iba sumusubaybay 100 episodes Talagang doon na sila talagang buhay nila, hindi na nagbabasa ng Bible. Kaya hindi alam nila ang galaw ng Diyos, kundi ang galaw ng mga napapanood nila sa teleserye. Kaya maraming Pilipino ngayon, madrama ang buhay. Ang maraming Pilipino ngayon, nasa fantasy ang buhay nila. Kasi tingin nila sa kanilang sarili, mga superhero sila Sa kapapanood ng mga superhero. Di ba? Walang ibang katotohanan kundi Word of God. It is not a fiction, it is not a fantasy, it is not a theory, but it is the truth. Truth po ito. Biro mo, naniniwala ka sa vampira, naniniwala ka sa mga zombie, pero hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos. Mga anak ninyo, hinuhubog nyo sila, napapanood nila dyan sa technology. Akala mo ino-educate yung mga anak nyo, pero hindi nyo alam, may halong kadiliman yung pinapanood ng mga anak ninyo. Ngayon, ang mga cartoons ngayon, hindi na may mga sungay na, mukha na ng halimaw. Kaya mapapansin natin, ang technology, nagtatanim siya, unbeliever ang gumawa, nagtatanim siya ng kapahamakan sa next generation. May magulang ba dito na nakasara ang technology, ang gadget ng anak mo? May magulang ba dito na tinuturuan yung anak nyo sa salita ng Diyos? At maniwala sa salita ng Diyos? Ang pinaniwalaan ng mga anak ninyo, yung mga fantasy dyan na nakikita nila sa apps. Biro mo yung mukha ng kanilang pinapanood, sobrang laki ng mata. Di ba? Sobrang laki ng ilong. Di ba? Kaya naniniwala sila doon, minsan nagkukos ng fear sa kanila, ng confusion. Ito ba mga mukha ng tao sa tunay na buhay? Kaya marami naniniwala sa alien. Di ba? Pero hindi naniniwala sa salita ng Diyos. Hindi nga nila alam ang story kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, kay Goliath, kay David at Goliath, kay Cain at Abel. Hindi nila alam yung creation, mga kapatid. Kasi nakipag-compete ang teknolohiya at ang parents hindi aware dyan. Ang panawagan ko sa inyong lahat, kung may pagmamahal kayo sa inyong pamilya, ibalik nyo sa salita ng Diyos ang paniwalaan, ang sinasabi ng salita ng Diyos. Biro mo, saan ka nakakita? Mga hindi katotohanan ang pinaniwalaan ng mga anak nyo. Minsan ayaw na ng anak nyo lumabas ng bahay kasi may nakita daw siyang zombie. Sino naman nagturo niyan? Di ba? Kaya balikan natin, mga kapatid. Perfect ang Word of God. Ang tinuturo nito may totoong langit at impyerno. Ang tinuturo nito kasalanan, dapat talikuran, pagsisihan ng tao. Ang tinuturo nito si Kristo lang ang tagapagligtas natin. Di ba? Wala nang iba pa. Kaya tama yan, ang iba nangarap maging superhero sila sa kapatunood ng mga palabas. Pero hindi sila nangangarap na maging katulad ni Kristo. Ayun. Kaya matindi ang competition sa panahon natin ngayon. Kapag sablay ka sa Word of God, buong generation na iyong sumusunod sa iyo, maging sablay din yon. Kaya naway nakita ninyo ngayon to. Sino ba ang belong sa Diyos? Sino ang panig ng Diyos? Ang panig ng Diyos, nakikinig at naniniwala sa salita ng Diyos. Dahil ang salita na ito, hindi ito gawa lang ng tao, kundi may kasi ng Espiritu Santo. May pagsama. Ang iba naguhukay ng ginto sa bundok. Ang ginto, nasa tabi mo na lang, nasa app ng iyong gadget, na kapag ginawa mo yan, if you meditate daily the Word of God and apply this, very clear sa Joshua, the outcome is successful life. Nandito lang.
lahat ng tamad hindi magtatagumpay, tamad magbasa, tamad makinig. Biro mo kung tamad ka magbasa, di meron din yan, pindutin mo lang yung audio, maririnig mo kahit nagwo-work ka, naghugas ka ng plato. Pero iba hindi ginagawa. Iba ang pinapanood at iba ang pinapakinggan. Biro mo, nakikinig ka sa mga taong walang Diyos. Kaya minsan ang lengguwahe mo wala na rin sa Diyos. Iba na rin. Ayan. Kaya makikita po natin, if you want a successful life, believe in His Word. And that is the third. Sino ba ang talaga sa Diyos? Those who obey His Word. Those who obey His Word. Kaya tingnan ninyo, hindi mapaghiwalay ito ang tatlo. Nakikinig ka, naniniwala ka. Kung pinaniwalaan mo dapat sumusunod ka. Ayan. Ang iba naniniwala, hindi naman sumusunod. Obedience is the key to abundant life and prosperous life. Tandaan natin yon, mga kapatid. Kapag i-align natin ang sarili natin sa Word of God, dito mo makikita, kahit hindi ka humingi kay Lord na, Lord, i-bless mo ako, kusang darating yan because of your obedience. So itong salita ng Diyos, kaya pala natin binabasa to, pinapakinggan natin at pinaniwalaan natin to. Ang pangatlo, sumunod ka sa salita ng Diyos. Biro mo, minsan ang iba sumusunod sa lihis ang landas, napapahamak. Ang pinakamasarap na sundin, ang salita ng Diyos. Ayon. Biro mo sa mga fraternity, yung master mo kahit na hampasin kayo ng hampasin, okay lang sa iyo because you search for security. Pero pagdating sa salita ng Diyos, walang authority sa iyo to. Pero hindi mo alam, the final court of appeal is the Word of God. Tandaan natin yon, mga kapatid. Ultimo mga judge nga pinapapatong ang kamay ng mga magwi-witness dito sa Bible Ultimo sa Senate nga pinapasumpa lahat kapag nanalo ka sa Word of God Kasi wala itong kasinungalingan, mga kapatid. At ito ang marami binasura ito. Ang pinapaangat ngayon yung intellect ng tao, yung talino niya, yung galing niya, yung husay niya. But at the end of the day, palpak din. Wala ring nangyayari. Because the very foundation of man na iniwan ng Diyos bago siya umakyat is the final court of appeal, the Word of God. Salita ng Diyos. Kaya kaming mga pastor, kung hindi kami nagbasa ng Bible, bagsak din. Maraming mga pastor, nangangaral, nagsasalita, pero hindi naman nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. So walang exempted sa atin to. We need our daily food intake. Even pastor, dapat nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Hindi lang nagsisermon. Pagkain din to ng mga pastor, ng mga leader. Biro mo, nagkumpiyansa ka, leader ka na, pastor ka na, pero sa likod nun, hindi ka na pala nagbabasa ng Bible, hindi mo na pala to ini-intake sa araw-araw mong pamumuhay. So walang exempted. From top to bottom, kinakain to ng mga lingkod ng Diyos para manourish ang spiritual life natin. Mga kapatid, mahalaga ito. Tingnan natin yung Isaiah 1:19 to 20. Ito yung nais kong makita ninyo, sinasabi sa Isaiah chapter 1, no? Isaiah chapter 1, 19 to 20. Makikita ninyo na obedience is the key to blessing. Isaiah chapter 1, 19 to 20. No? If you consent and obey, you will eat the best of the land. But if you refuse and rebel, you will be devoured by the sword. Truly, the mouth of the Lord has spoken. Dalawa lang. Kapag ikaw ay sumunod, ikaw ay kakain ng sagana sa mga kalupaan. But if you refuse and rebel, you will be devoured by the sword. So hinanap ko yung Tagalog nito. Magandang mabasa natin sa Tagalog. Anong sabi sa Tagalog?
para maintindihan po natin. Yung talagang tinranslate siya sa Tagalog. Ito, kung susundin ninyo ang aking sinasabi, tatamasahin ninyo ang ani ng inyong lupain. Ngunit kung susuway kayo at maghihimagsik, tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang mensahe ni Yahweh. Simple lang. Kapag sumunod tayo sa salita ng Diyos, saan ka man naroon, kahit sa bundok ka, kahit sa disyerto ka, pag sumunod ka sa Lord, tatamasahin ninyo ang ani ng mga lupain. Pasasaganain kayo ng Panginoon. Pero kapag sumuway tayo magimagsik, ang isa sa mga crucial dito, kayo'y mamamatay, ito ang mensahe ni Yahweh. So ang sikreto ng pagpapala ng Diyos, isa lang, sumunod ka sa sinasabi ng salita ng Diyos. Sumunod ka. Kaya pansinin po natin, dapat yung maunawaan to, kaya may church, kaya may leader, kaya may pastor, kaya may mentor, mapalad ka, guarded ka, para gabayan ka sa isang pagpapalang buhay. Saan ka nakakita? May mentor ka na, may pastor ka na, may leader ka pa, may Holy Spirit ka pa, may simbahan ka pa. Pagkatapos, nagwawala ka pa, gusto mo makawala. Sabihin mo, gusto kong makalaya. Gusto kong magawa ang gusto ko. Pumiglas ka sa leader, pumiglas ka sa church, pumiglas ka sa pastor, pumiglas ka sa Diyos. Mga kapatid, katulad ng sinabi ko kanina, parang inuumpog mo ang ulo mo para masira buhay mo sa pader. Tandaan natin, the Word of God is already final. Kung gusto nating mapabuti buhay natin, just obey the Word of God. Obey everything commanded. Kasi may general command at may specific command sa Bible. Ang general command, yun ang dapat sundin po natin. Ang specific command, si Noah, siya lang ang sinabihang gumawa ng ark. Pero may general command ang Bible sa atin. Halimbawa, magpatawad ka, general command yan. Honor your parents, general command yan. Go and make disciple, general command yan. Bring your tithes and offering, general command po yan. So we cannot argue sa Word of God. Pag binangga mo yan, anong sabi dito? Mamamatay tayo. So bakit ang Word of God pinahalagahan natin ngayon? Kasi belong ka kay God eh. At dahil belong ka kay God, sa Kanya ka lamang susunod. Ayon. At sa pagsunod mo, hindi naman magbenepisyo ang church o ang pastor. Ikaw ang magbenepisyo sa pagsunod mo sa salita ng Diyos. Ayan. Kaya tingnan ninyo ang mga hindi nagpapadisciple, yung nagre-resist sa discipleship, nagre-resist sa leadership, wala akong nakita na napabuti buhay. Pabuti buhay. Naging burden pa ng pamilya. Kung ang tatay hindi nagpapadisciple, burden pa siya ng mga anak na nagpapadisciple. Nakita niyo po? Kasi hindi mo maikatwiran ang gusto mo para i-counter-attack mo yung Bible. We cannot counter-attack the Bible. We cannot do that. Like what I said, solido na to, itong Word of God. At hindi siya mag-a-adjust sa atin, atong salita ng Diyos. Tayo dapat ang maki-adjust dahil taliwas ang mga buhay natin. Kaya pasalamat tayo mga kapatid, ang tunay na kayamanan, nandyan hawak mo ngayon. Kung saan-saan kang pumupunta dyan sa iyong gadget, ang kayamanan nandyan na sa iyo. All you need to do is what? Dahil belong ka kay God, anong dapat mong gawin? Listen, believe, and obey. And if you do that, hindi katulad ng iba ang takbo ng buhay mo. At yun ang dapat nating makita, mga kapatid. Magkakaroon lang tayo ng brain damage kapag opposite ang tingin natin sa mga utos ng Diyos. Ginagawa nating opposite. Sinasabi, go and make disciple. Ibang pinagagawa mo. Kaya alam ninyo, ito nakita ko, kaya pala marami taliwas mag-isip. Marami may tama sa utak.
magkakaroon ka ng brain damage kapag binangga mo to ang salita ng Diyos. Pero pag sumunod ka dito, magkakaroon ka ng sound mind. Matino ka mag-isip, godly mindset meron ka, maayos ang tinatahak mo, kasi sumasama ka sa agos ng salita ng Diyos. Hindi mo binabangga ang salita ng Diyos, mga kapatid. Lahat ng bumabangga, nagre-refute, nagtitwist, nagdi-distort ng Word of God, tingnan mo ang klase ng buhay. Walang nangyayari. Walang pinatunguhan. Puno ng reklamo, puno ng complaint, puno ng argument, puno ng excuses, puno ng mga reasoning. Sasamahan mo bang ganyang klase ng tao? At siya ba ang Biblia ng buhay mo? Mga kapatid, make time. Spend time to God's Word. This is our guide. This is our treasure. Never neglect the Word of God in your life. This is our counselor, because the Word and the Holy Spirit is inseparable. Hindi mo na kailangang humingi ng payo sa ibang tao kung you meditate the Word of God daily. Yung paggising mo sa umaga, you talk to God and God talk to you. Pag binasa mo to, nagsasalita ang Diyos sa iyo. At pag nagsasalita ka sa prayer, makikinig din ang Diyos sa iyo. Kaya yung mga tao na ang daming hinihingang payo kahit sino-sino, hindi naman sinusunod. Actually, kung you are devoted to God's Word, you don't need counselor in your life. It is already complete. Problema ka sa asawa mo, sa pera, may problema ka. May problema ka sa gender mo. May problema ka sa mga pangarap mo na parang sabi mo na wala na yung, hindi ko na naabot yung mga pangarap ko. Kapatid, balik ka sa Word of God. Baka nalihis ka na. Di ba? Kaya marami sablay ang pamumuhay dahil binaliwala ito, ang salita ng Diyos. Sa sobrang galing at dunong kasi ng tao minsan, nalimutan niya sa tabi lang niya na alikabukan na yung kayamanan na binigay ng Diyos. Puno na ng alikabok. Wala tayong lusot. Matindi ang salita ng Diyos. Hindi yan maalikabukan. Pinasok ngayon sa apps ng mga taong may pagmamahal sa salita ng Diyos. Tapos hindi mo binubuksan yon. Ang binubuksan mo, online games. Kaya, walang laman ang utak natin sometimes. At hindi tayo marunong magdidecision sa buhay sometimes. At napapalpak po tayo. Kaya ako, ngayong umaga, nakita ko, ginagawa ito ng mga anak ng Diyos, ang makinig, ang maniwala at sumunod sa kanyang salita. Kapag ginawa mo to, mga kapatid, sasabihin ko sa iyo, matindi ang confidence mo everyday sa buhay. Walang pwedeng sirain ang pagkatao mo. Walang pwedeng banggain ang pagkatao mo sa paglilingkod mo sa Lord. Grabe pundasyon mo sa salita ng Diyos. Hindi ka masisway ng mga wrong information. And you have your own principle in life based sa Word of God. Na kahit mag-isa ka, you stand for it. Because it is the final written Word of God. This is the authority of your life. Hindi ka basta-basta nasasway sa mga sabi-sabi. Hindi ka naniniwala sa mga fictional movies. Hindi ka naniniwala sa mga fantasy. Why? You have your foundation in life. At yan ang masaklap ngayon. Mga magulang neglected ang Word. Pero ang mga anak kinakain na ng technology. Kaya minsan, magtataka ka pag bukas mo ng pintuan, patay na ang nasa loob ng bahay nyo. Nagpakamatay. May nabalita ba kayo na minsan iba nagpapakamatay? May bansa na palaging may nagpapakamatay. Why? Ba't nangyayari yan? Kasikatan, karangyaan ng buhay, pag nawala, nagpapakamatay. Pag nalaos, nagpapakamatay. Pag hindi nasikat, nagpapakamatay. Why? Hindi nagabayan ng salita ng Diyos.
Kaya naway ngayong umaga, bago tayo mag-closing prayer, ito yung ating pagtatapos. The Word of God is the daily food of those who belongs to God. Pag belong ka kay God, it is not a requirement na magpapasa ka sa leader mo. Belong ka kay God eh. Kaya daily food intake mo ito. This is your vitamins. This is your supplement in life. Therefore, being hungry, excited, and lovingly meditating God's Word every day are the confirmation that you are genuine disciples of God. See? Naku-confirm na alagad ka ng Diyos kasi pagdating ng Word of God, hinahanap mo agad, excited ka. Mahal mo ang salita ng Diyos. Ninanamnam mo ang salita ng Diyos. Minimeditate mo ang salita ng Diyos. Hindi yung problema mo araw-araw ang minimeditate. Hindi yung minimeditate mo yung sinabi ng kapwa mo. Minimeditate mo, ninanamnam mo salita ng Diyos. Why you do that? Because you are genuine disciples of God. At naway sa umagang ito, mga kapatid, dito natin makita, lalo na palala na ang mundo ngayon, wala ka nang pupuntahan upang magkaroon ka ng tamang guidance. Hindi naman palaging nandyan sa tabi mo leader mo at pastor. Kahit nag-iisa ka, you become a strong person. Why? You have your weapon. You have your daily vitamins every day to make you strong person. Dahil dala-dala mo kahit saan ang salita ng Diyos. At yan, nasa apps ninyo yan, mga kapatid. Kaya gusto mo maging matibay at matatag na disciple ng Panginoon. Marami ngayon, mabuhay, mahina. Value the Word of God in your life because you belong to God. Bago ako mag-closing prayer, sama-sama nating awitin ang mensaheng dadalhin sa atin ng CJS Philippines Worship Team.
Saglit tayong yumuko at tayo dadako sa ating panalangin. Salamat sa paalaala mo sa amin, Panginoon. Minsan sa sobrang pressure ng mundo, sa sobrang attraction ng mundo, nakalimutan namin, Panginoon, ang pinakasandata namin sa buhay ay ang iyong mga salita. Marami na tukso ng mundo, marami, Panginoon, niyakap ang offer ng mundong ito, pero nakalimutan namin ang proper way of living. Proper foundation of life is your word. And those who belong to God, listen to God's word, believe God's word, and obey God's word. At nakita namin, Panginoon, kapag ginawa namin ito, no one can sway us. Hindi kami basta-basta masway, hindi basta-basta maging pabago-bago ang aming mga desisyon sa buhay. This is already perfect and final, and that is your word. At diyan kami, Panginoon, nakasandal sa iyong mga salita. Kaya, Panginoon, maraming mga taong mahihina. Sa totoo lang, iba ang kinakain, hindi ang spiritual food. I pray, naway eye-opener ito sa aming lahat, na all of us must go back to the Word, value the Word, meditate the Word, and the Word will be the guide of our life forever. Upang magawa namin ang purpose, ang plano at kalooban mo, Diyos, sa buhay namin. Because your word rebuke, your word correct us, refute us, O God, sa mga mali naming ginagawa. I pray, lahat kami, Panginoon, ay matutong sumunod sa sinasabi ng iyong mga salita. Because we cannot argue your word. It's already final. Bless all your people today sa pangalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak na si Kristo Jesus, at Diyos Espiritu Santo. Amen and amen. Thank you and God bless po sa ating lahat. Hope you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our lot project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless.